Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So balita ngayon, may nag-file ng kaso kay Martin Romualdez at iba pang political personalities. Ayan o, balita ngayon mga kababayan ng GMA, abuse of rights in unjust enrichment complaints filed versus Saldico, Romualdez at si Vargas. Talaga niya, Mr. Maravillas, gusto talagang idawit si Martin Romualdez. Yan ang objective po ng mga kalaban sa politika po ni Martin Romualdez. I think may gumamit dito sa grupo para lang tiraan si Martin sa pamamagitan po ng pa-file ng kaso. Nilinya siya sa mga political personalities tulad ni Saldico at saka ni Patrick Vargas ng Congressman ng Quezon City. May mali siya po. But anyway, pag-usapan natin mga kababayan, ibigay ko muna sa inyo yung kwento at suriin natin kung anong grupo ito. Kasi nang tiningnan ko yung grupo, never heard po ito. Ngayon ko lang ito narinig na grupong ito. Ang pangalan, OPAC. At yung spokesperson mga kababayan, nagpapakilala ang bishop. Self-appointed man lang pala ito. Wala man tayong narinig na ganitong bishop mga kababayan. Desperado talaga mga kababayan ito mga political enemies ni Martin Romualdez. Kasi sabi nga natin, gusto nilang ipin down. Gusto nilang ipin down si Martin Romualdez para ultimately ang target nila na idawit yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi si Martin pinsan. Nagets na ninyo? Ayan na, sabi dito, the United Peoples Against Corruption, UPAC, on Wednesday said it has filed a civil complaint with the regional trial court against former House Speaker Martin Romualdez, former House Appropriation Panel Chair Saldico, and Quezon City Representative Patrick Michael P.M. Vargas over the flooding in Novaliches. Sinisisi, dinawit pa sa panisisi mga kababayan si Martin Romualdez. Si Martin po, taga Leyte. Wala mang problema po sa flooding sa Leyte. Walang ghost project sa Leyte. Walang substandard. Idinawit po sa Quezon City. Issue ng flooding sa Novaliches. Doon pa lang po mga kababayan, sablay na. Ayan o, sabi dito, UPAC accused them of abuse of rights in unjust enrichment. Citing data compiled by the Philippine Center for Investigative Journalism, PCIJ, UPAC said the flood control allocations for Vargas reached 944.6 million pesos per year or approximately 2.86 billion pesos from 2023 to 2025. Despite this allocation niya, residents report little to no improvement in flood conditions in affected barangays, sabi sa kanilang statement. OPAC spokesperson Bishop Kiko Villaser said that the flooding in Novaliches is not merely a natural disaster but a man-made crisis. Ang patuloy na pagbaha sa Novaliches ay hindi aksidente ng kalikasan. Ito ay bunga ng kapabayaan at katiwalian. Kung may pondo, dapat may proyekto. Kung may proyekto, dapat may malinaw na resulta. At kung walang resulta, may mananagot. Sabi mga kababayan ni Villaser, nasabi, obispo daw siya. Self-appointed bishop. Nagpapakilala mga kababayan na obispo. So sabi dito sa balita ng GMA, the OPAC submitted a complaint to RTC. The case will still be raffled according to the group. Vargas has been tagged to alleged anomalous projects by the Discayas, but he has already submitted documents to the Independent Commission for Infrastructure to prove that the alleged projects by the Discayas do not exist. Sinasabit lang yung pangalan. Mga kababayan, Romualdez has said that his conscience remains clear amid budget insertions allegations made against him. Co meanwhile has denied allegations that he benefited from alleged kickbacks in the Department of Public Works and Highways flood control projects.
Di ba kita niya kasama si Saldico Mr. Maravillas? Si Saldico kasi nagkasabit-sabit na rito. Kaya pag nilinya mo si Saldico sa kaso with Martin Romualdez and Patrick Vargas, iisipin ng tao sa propaganda po, pari-parehas na sila. Nakita po ninyo? Kaya kailangang ilinya si Saldico. Kasi si Saldico nagkasabit-sabit sa napakalaking problema at wanted na ngayon. So pag nilinya mo si Saldico sa kaso with Martin Romualdez and Patrick Vargas, magandang tingnan sa propaganda. Nagets na ninyo? So malinaw po ito na paninirang puri man lang. Isa batas po mga kababayan, malinaw. Hindi po sapat ang ingay. Haka-haka, politika. Ang kailangan po sa batas, ebidensya. At sa usaping ito mga kababayan, malinaw ang katotohanan. Walang tatayo. Pwede sila magkaso tulad ng ginawa ngayon. Pero walang tatayo po. Walang kasong tatayo. Laban kay Congressman dating Speaker Martin Romualdez at saka kay Patrick Vargas. Kasi wala man pong nakitang adverse findings yung ICI. Walang ghost projects. Wala ding substandard works. Yung sinasabing sabit doon sa Diskaya project si Vargas, hindi man nag-exist. Sinabmit na po ni Vargas, to the ICI to prove that the alleged projects by the Diskayas do not exist doon sa lugar niya. You see? O, di ba? So, yung pundasyon po ng kaso, collapse agad. Pero ito, pwedeng magamit sa propaganda po. Kasi pag binalita mo sa radyo, sa telebisyon, tingnan mo niya, di ba? Kinasuhan na niya. Iba yung pag-file ng kaso. Iba naman po yung pag-approve ng kasalanan. A case can be filed. Pero ang pagpatunay is another story, another matter mga kababayan. Kasi yung forfeiture case, nakasalalayan sa aligasyon ng ill-gotten wealth at katiwalian. Pero po, sa findings mismo ng ICI, malinaw. Walang adverse findings po. Sa isinabmit sa Ombudsman, yung ICI, laban kay Martin Romualdez, di nila nahanapan ng korupsyon at koneksyon sa mga anomalya sa DPWH. Malinaw po. Sa ilalim po ng Rule 65, kung titingnan natin sa Google, madaling i-Google na ngayon po ang batas, ang ating konstitusyon. At sa rules ng due process clause, hindi po pwedeng magpatuloy ang kaso kapag walang probable cause, walang factual basis, walang audit findings. May narinig kayong audit findings po? At saka walang direktang ebidensya. Madaling sabi, hindi obra yung kaso na final nila kasi wala mang nakitang krimen, walang nakitang kasalanan. Pag ganyan, di walang kaso. Di ba? Walang ghost projects, walang substandard. May narinig kayong nasabit si Martin Romualdez sa ghost project sa kanyang distrito, sa Tacloban. Walang ganun kayong marinig na reports. Walang reklamo mula sa mga residente. Maayos sa Tacloban po yung mga projects ni Martin Romualdez. May aktual na proyekto. May physical accomplishments. Walang COA disallowance kayong makikita. Walang red flags. Ang Commission on Audit na ginawa. Di ba po? Sa Quezon City, ganun din kay Patrick Vargas. Base sa findings ng ICI, wala ding contractor anomalies na naignay sa kanya. Di ba? Yung report mismo ng GMA. Vargas has been tagged to alleged anomalous projects by the Diskayas, but he has already submitted documents to the Independent Commission for Infrastructure to prove that the alleged projects by the Diskayas do not exist. Gawa-gawang kwento, mga kababayan, madaling sabi. So makikita natin ang totoong motibo, malinaw na politika, hindi batas mga kababayan, kundi pamumulitika para magamit po sa black propaganda. Yung complainant, walang legal standing, walang personal knowledge. Pag tiningnan mo, nag-cite lang siya ng report mula sa PCIJ. Nabasa lang niya. Walang first-hand evidence, mga kababayan. Puro recycled yung mga allegations. Pag tiningnan mo, lutong Macau.
Mukhang lutong Macau, mga kababayan, yung kaso. Niluto ng natalong karibal ni Vargas. Kasi lalong kay nainala, mga kababayan, itong kaso. Lumalabas kasi na ang pangunahing personality po na nasa likod nito ay yung natalong kandidato na si Rose Nonolin. Yung reported na nasabit investigation po ng isang foreign Chinese pogo drug at pogo personality. Naalala ninyo? Sa investigasyon ng sa Quadcom sa 19th Congress. Ayun. Yun kasi yung direktang nakalaban sa politika sa Quezon City ni Patrick Vargas. Natalo. Nagets ninyo? May mali siya talaga po. So makikita natin dito yung conflict of interest at malisyosong paggamit ng batas. Kasi po, pag tiningnan natin, ginugol ulit natin sa revised penal code at Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Malagang elemento, mga kababayan, yung malis at bad faith. Dito, malinaw, mga kababayan, yung masamang intensyon. Posible para gamitin ang kaso, forfeiture case, bilang isang political weapon. Idawit si Martin, dating Speaker Martin Romualdez, kahit walang ebidensya. At iligaw ang publiko sa totoong issue ng droga at pogo. So masasabi natin, mga kababayan, ito ay isang abuse ng legal process. Yung mga personalities na nasa likod ng kaso, kaduda-duda din ang sinasabing religious society or civil society at religious backing. Yung nagpapakilalang bisya po, self-appointed. O diba? Hindi man appointed ng Vatican. Yung OPAC, walang malinaw na legal personality. Ngayon lang lumitaw bigla. Pakarinig natin ng grupong OPAC. Upakan natin. Walang track record po. Narinig na ninyo ang grupong ito. Wala man constituency. Pag ganyan, walang credibility. Di ba po, mga kababayan? Sabi nga, flyby. Kung sa organization. So sa batas po kasi, ang credibility of the source ay kasing halaga ng aligasyon. Pag tiningnan mo itong grupo po, tinimbang mo ang mga credentials. Wala pong bigat. Parehong bagsak, mga kababayan. So, paulit-ulit nilang binabaluktot ang katotohanan para lang idawit si Martin Romualdez. Hindi ninyo naalata? Kahit hindi po siya signatory doon sa BICAM, hindi man siya yung implementor, hindi man siya contractor tulad ni Saldico. Di ba? Hindi man siya taga DPWH. Hindi siya beneficiaryo, madaling sabi. Ang kini-question, sinasabing project sa Novaliches, hindi man sa Leyte. Iba po, doon palang kaduda-duda na ang reklamo. Malinaw po sa batas, ang pamantayan, ebidensya po, hindi ingay. Kasi po, sa ilalim ng rule sa civil forfeiture at constitutional presumption of innocence, kahit i-google nyo, ang dali ngayon i-google. O, diba? Hindi man pwedeng i-forfeit po yung mga ari-arian kung walang malinaw na ebidensya. Basic yan po sa batas. Tama? At hindi ka abogado, walang malinaw na ebidensya, forfeit mo. Ano yan? Di ba po? Dapat convincing ang ebidensya. So makikita natin dito, hindi po hostisya ang hanap nito, kundi political harassment, paninirang puri, political propaganda, laban kay Martin Romualdez, mga kababayan. Ayaw tantanan si Martin. Bakit kaya? Pero kayang-kaya ito ni Martin. Adi, sige, para magkasubukan at magkalinawan. Madesisyonan ng maayos. Pero kailangan nating linawin this early po kasi mas mabilis ang pagkalat ng fake news at mga black propaganda, mga kababayan, madaling paniwalaan kaysa sa katotohanan. Madalas ang katotohanan pinagdududahan. Di ba po? Yan ang human nature po ng tao.
Pag totoo, duda. Pag kasinungalingan mga kababayan, madaling paniwalaan. That is the human nature ng tao. Kaya ang mga mamamayan po, ay saan po? Hindi lang dito. Hirap kumbinsihin na paniwalaan yung totoo. Mas madaling paniwalaan ang kasinungalingan kaysa sa totoo. Ang daming biktima ng fake news. Di ba po, mga kababayan? So, makikita natin at a glance, itong kasong ito, wala man pong ebidensya, walang legal footing, walang credibility, walang katotohanan kasi. So tingin natin, walang tatayo pong matibay na kaso laban kay Congressman Vargas at saka kay Martin Romualdez. Kasi po, sa batas, malinaw naman po ang prinsipyo. Kung walang ebidensya, ang ibig sabihin yan, wala mang kasalanan. Kapag ang kaso po, ang motibo politika, hindi yan ang obra. Di ba pa? Marami na pong experience tayo sa ganyan na mga gawa-gawa nga kwento. May kasong final pagkatapos, ultimately, hindi man po nag-prosper. Binasura lang ng husgado. Pero sa propaganda po, at least, pag may nag-file ng kaso, nagamit na sa propaganda. O, tingnan mo niya, kinasuhan. Nagagamit po ang pag-file ng kaso sa paninira sa politika. Kaya importante na ngayon pa lang lilinawin na natin. Ayan ang malinaw na kwento. I see a referral sa ombudsman kay ex-speaker Romualdez. Walang finding o conclusion of guilt. Malinaw. So expect mga kababayan na mag-intensify pa, lalo papalapit ang eleksyon pag 2026 po. Siguradong naganda na sa presidential election. Nagdududa kasi sila. Until today, wala mang announcement si Martin Romualdez na lalaban sa national position. Gusto nilang durugin na. Ngayon pa lang. Huwag kami mga inggitiro. Ayan man lang po yung short video natin natin sa inyo ng I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. Yung gusto na mag-try po nito at mag-order, magnegosyo, mag-message na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. So lagi nating tatandaan mga kababayan sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.